Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kapitulo 2, versikulo 22 hanggang 35. Ang ebanghelyong ito ay patungkol sa pagdadala sa sanggol na si Jesus sa templo. Matapos ang seremonya ng paglilinis ayon sa kautusan ni Moises, pumunta ang Birheng Maria at si San Jose sa templo upang ihandog sa Panginoon ang sanggol na si Jesus. Sapagkat ayon sa kautusan, bawat panganay na lalaki ay itatalaga sa Panginoon. Sapagkat ang salitang panganay ay napakahalaga sa kasulatan at ito'y magbabalik sa atin sa pangyayari sa aklat ng Exodus noong ang bayang Israel ay alipin pa sa Ehipto. At ang huling salot na dumating sa bayan ng Ehipto upang makalaya ang mga Israelita ay ang pagkamatay ng mga panganay, tao man o hayop. Ngunit para mailigtas ang mga panganay ng bayang Israel, inutusan sila ng Diyos na kailangang pumili ng isang kordero. Ito ay isakripisyo at ang dugo ng kordero ay ipahid sa mga hamba ng kanilang pintuan. Kaya nga pagdaan ng anghel ng kamatayan, ang anghel ng kamatayan ay lumampas sa mga bahay ng Israelita na may bahid ng dugo ng kordero. At makikita natin sa ebanghelyong ito na mayroong bagong kordero. At ito ang ating Panginoong Hesus, ang kordero ng Diyos na magliligtas sa ating lahat mula sa kamatayan, bunga ng kasalanan. Gayon din, si Jesucristo ang panganay. At sinabi sa bagong tipan, siya ang panganay, ang una sa lahat na muling mabubuhay. Siya ang una na pumasok sa kamatayan dahil sa kalooban ng kanyang amang nasa kalangitan upang mapatawad ang lahat ng ating mga kasalanan at gapiin ang kapangyarihan ng kaaway, ang huling kaaway ang kamatayan. At siya ang naunang muling nabuhay. Ginapi ang kapangyarihan at kadiliman ng kamatayan. Unang tao na totoo ring Diyos na lumabas sa libingan. At napakahalaga ng mabuting balitang ito sapagkat sa templo ring ito ay naroon ang isang tao na ang pangalan ay Simeon. Siya ay matuwid at may takot sa Diyos. At ang Espiritu Santo ay nagsabi sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo. Kaya nga nung naroon ang banal na pamilya sa templo, siya ay binigyang inspirasyon ng Espiritu at naparoon siya sa templo. At nung makita niya ang sanggol, ay kinarga niya ito at nagpuri siya sa Diyos. Ang pagpupuring ito ni Simeon ay panalangin. Sa simbahan ay mayroong panalangin na tinatawag na Nunc Dimittis. Ito ay salitang Latin na nakapatungkol sa mga sinabi ng taong ito na si Simeon. Ang Nunc Dimittis ay nangangahulugang maaari na akong yumao ng mapayapa. At sa simbahan, ito ang kahuli-hulihang dasal ng mga tao, ng mga reliyoso, ng mga pari, na galing sa isang aklat na tinatawag na banal na oras o Liturgy of the Hours. Napakaganda ng panalangin na ito.
sapagkat sinasabi rito ni Simeon na maaari na pong yumaong mapayapa ang inyong abang alipin ayon sa inyong pangako. Yamang nakita na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas na inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Ito ay liwanag na tatanglaw sa mga hintil at magbibigay dangal sa inyong bansang Israel. At ang ebanghelyong ito ay kaugnay sa panahon ng pagsilang o kapaskuhan. Ang panahon ng pagsilang ay nagdadala ng kapayapaan sa ating lahat, sapagkat ang pangakong kaligtasan ay naging laman. At totoo, sa bawat isa sa atin, napakagandang tapusin ng araw na nagpupuri sa Diyos katulad ni Simeon. Lalo pa nga't ating nasaksihan ang pagliligtas na ginagawa ng Diyos. Katulad ni Simeon, siya ay maligaya at mapayapa na tinatanggap ang kanyang kamatayan, sapagkat kanyang nasaksihan, napatunayan na mayroong kaligtasan. At sa bawat araw ng ating buhay, nawa ay bigyan tayo ng inspirasyon ng Diyos, unang-una na hanapin ang paggalaw ng ating Panginoong Yesus sa ating buhay at sa buhay ng kapwa natin tao. At bigyan tayo ng mga mata na makita ang pagliligtas na alay ng kalangitan. Sa katotohanan, araw-araw ibinibigay ang biyaya ng kaligtasan. Ito ay ating hintayin. Ito ay ating hanapin katulad ni Simeon. Sa pagsapit ng gabi, ang huling panalangin na maaari nating sambitin mula sa ating puso, mula sa ating mga labi, ay ang Nunc Dimittis. Katulad ni Simeon, sabihin natin, maraming salamat Ama, maraming salamat Diyos, maraming salamat Panginoong Jesucristo, sapagkat nakita ko sa araw na ito ang iyong pagliligtas. Ito ang magdadala sa atin sa isang mapayapang kapahingahan sa gabi bilang paghahanda sa isang katotohanang hindi natin dapat takasan, ang pagwawakas ng ating buhay. At katulad ni Simeon, nawa sa oras na yon ay masabi nating maaari na akong yumao sapagkat nasaksihan ko na ang iyong pagliligtas. Ang iyong pagliligtas sa akin, at hindi lamang sa akin, kung hindi sa lahat ng mga taong may pananampalataya sa iyong pag-ibig. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.